In this reading, we will going to have a love reading, situation, and message from your person. So let's see the energy first. Pretending. So fake living, telepathic. Okay, so in this reading, the focus of this energy, pwede natin masabing someone is not honest. They are pretending. Ito ay more on nagpaparamdam or sabihin natin may mga sinasabi or nakaka-receive ka ng mensahe from this person or from your situation, love situation, na parang kumbaga kailangan ng deep understanding. Okay? And if wala ka pa doon, there are upcoming deep conversation from this love connection. Okay, so if you are inseparated right now, pwede nating sabihin na kung ano man yung nababalitaan mo sa taong yun ay hindi iyon yung totoong nangyayari sa kanyang life. Kasi dito kasi is they are living beyond their means, or pwede na sabihin natin na someone is parang nagpa-project ng sila ay happy, sila ay move on, sila ay perfect, or nandun sa kanilang parang perfect life, pero at the same time hindi iyon ang totoo. Kasi kumbaga if you are separated, this person wants parang longing sa communication ninyong dalawa. Okay, so longing sa communication ninyong dalawa. There are, sabihin natin, I see na meron ditong para bang ang gandang tingnan, napaka-perfect tingnan na relationship, or kung kayo into relationship ha, parang magandang tingnan na relationship, pero deep inside parang shallow. Kaya kumbaga dito, angels wants you to have deep conversation with that person. Pero if you are separated naman, kung ano man ang nababalitaan mo sa taong to, hindi siya totoo. Okay? Kung kunyari ang nababalitaan mo sa taong to, naka-move on na siya, hindi pa siya nakaka-move on. And dito kasi sa telepathic na to, kumbaga, kung halimbawa nga, they are happy. Parang yun nga, dito kasi sa nakikita natin, bragging to eh. Pwedeng they are happy, pero deep inside, they are longing. And gusto nilang makipag-communicate sa inyo. Nalulungkot itong taong to. If you are separated, my loves. So dito, your person, or sabihin na nga natin, if you are single, if you are in relationship nga, pwedeng ganyan. Ito yung takbo ng focus ng ating energy na they are pretending na parang kumbaga, parang ang perfect, ang ganda. Look, kung makikita nyo kasi dito sa pretending na to, diba, parang ang colorful but deep inside dark. So dito, kung bibigyan natin significance din yan, parang ang saya pero malungkot. Okay? If you are single din, and kung meron kang past sa ex mo, pwede din yan na parang asaya nila pero deep inside malungkot sila. And kung wala naman, my loves, eto nga, there are someone na communicating sa'yo. Meron taong gustong makipag-communicate sa inyo. So they are sad right now, they are longing right now, and gusto nila, this someone na to, kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng conversation. Kung even may tendency din na you are on the same page, pwedeng kung nalulungkot ka right now, nalulungkot din ito. And telepathically, nagkikipag-communicate to sa inyo. So, ibig sabihin, nandun din ikaw sa kanyang isipan. Or consciously or unconsciously, pumapasok ka, merong something, may some connection sa inyong dalawa, oh. Look, pagkasi iyan, para bang out of nowhere, parang bigla na lang nagpaparamdam. May mga taong gano'n na parang hindi mo maintindihan yung connection. Pero yan nga, yung taong right now na yon, pwedeng ikaw pumapasok sa kanilang isipan or bigla na lang siyang papasok sa isipan mo. And
maging attentive ka din dun sa mga naririnig mo na kanta. Sa mga lyrics ng naririnig mo na kanta, maaaring iyon ay may kinalaman about this connection. So kung ikaw ay single, you are destined to someone na sabihin natin right now, kung sino man yun, kung iyan ay soulmate man ba or hindi. Pero they are communicating sa'yo. And kung hindi man sa personal, ito na nga, in dreams, telepathically, or kaya sa kanta. So, in other words, hindi kayo magkasama. Pero itong taong to, kailangan nito ng conversation, deep conversation, or pwedeng ito yung dumating sa inyong dalawa. Conversation. Pwedeng ito yung mag-manifest. Pero dito, itong taong to ay malungkot. Okay? Kung ano man ang nakikita mo sa taong to, kung colorful man, kung masaya man yung nakikita mo sa taong to, hindi yun totoo. They are sad. They are in their darkness. Okay, let's see confirmation. Okay, hands, ayun, take a chance. Not showing nga, my loves, oh. They are not showing. Pretending. Pwede ding itong taong to, if ever ha, hindi nila pinapakitang may feelings sila. They are pretending. Okay? They are being strategic. Maaaring ito ay nanggaling sa heartache. Itong taong na to. Kaya they are being strategic. Hindi nila pinapakita kung meron silang sadness, kung nandun sila into their pain, or meron silang love. Okay. And masasabi natin na may tendency na ito ay maging, tingnan natin, one-sided relationship. Kasi nga, they are, oh, ito na naman, talking. Dalawang beses, my loves. Talaga magkakaroon din ng conversation, pero may loves ha, meron ditong konting red flags. Kasi ito ay, sabihin natin one-sided, lumitaw dito yung love bombing. Pwedeng itong taong to ay unstable pa emotionally. Baka yung darkness na to ay hindi niya pa kayang i-open sa'yo. Kaya they are, sabihin natin, hindi pa totally ganun kayang magtiwala sa ibang tao. Hindi all out. Hindi nila willing i-open yung kanilang sarili. Pero, dito sa one-sided love, pwedeng, ganyan kasi, ang narcissist kasi, confirmation, ano yan eh, kumbaga, talaga ipapakita niyang mahal na mahal ka niya sa una, hanggang sa bandang huli, ikaw na lang yung nagmamahal dahil pinangahawakan mo yung kanyang love na ibinigay sa'yo sa una-una pa lang. So dito, yes, may tendency talaga, merong, pwedeng ikaw or siya, awaited message, pwedeng ikaw ay nag-iintay ng conversation with this person, or you are going to talk with this person. Okay? But, yun nga, kagaya dito, conversation are coming for you with this person, pero hindi sila willing i-open lahat-lahat sa'yo. Okay? So, let's see more clarifiers. Okay, so dito, when it comes to this person, you have to make a healthy boundaries. So, pwede ding itong taong to, di ba kagaya na sinabi ko sa inyo, sila ay strategic, hindi sila ganun ka-all out pagdating sa trust. Hindi sila willing na i-all out yung kanilang pagkatao sa kanila. So, eto, tingnan nyo na lang, my loves, yung ating pretending and these cards na not showing hand. Okay? Parang sa baraha, di ba? Pag kayo naglalaro, hindi mo pinapakita kung ano, lahat-lahat, yung strategy, part yun ng strategy. At pwede din yung pretending na yan, meron nga silang itinatago, my loves. And dito, yan o, they are defending with this Seven of Wands. They are defending, they are very overprotected when it comes to their territory, yung kanilang boundaries, my loves. Medyo, yun din ang pwede mong panghawakan dito sa conversation na darating sa inyo, or if ever na nandun na nga kayo, pakiiwasan yung masyadong pagtatanong even sa mga personal. Halaan yung mag-open up yung tao.
Kasi itong taong to, hindi siya willing i-all out yung mga information about them, lalo na yung mga darkness inside them. Yung mga pain, sadness, mag-relate tayo dito sa dark na to. Dito sa colorful and dito sa dark. But they are not showing that. Hindi sila willing ipakita yun. Kahit sabihin na mahal ka ng taong to, isa yon sa mga karakteristik na meron sa kanila, or pwede din mo na ding maging guide para maiwasan nyo yung pagtatalo. Itong taong to hindi willing i-open up lahat. Meron pang mga itinatago sa'yo. Okay? So, merong boundaries. About this narcissist naman. About this narcissist. Okay. Boundaries again, my loves, oh. So, dito with the 9 of Wands, nandito din ang protective. Bakit ba napaka-protective? So, dito, I see na meron golden mirror. Okay, I see na dito ay andito yung parang kumbaga sabihin nating final push. Lumitaw dito yung final push natin and also the boundaries. Kasi ito yung narcissist na to. I also heard na magkaroon ka din ng boundaries dito sa narcissist na to. About this conversation. Testing of faith. Pwede din oo nga, ano. Ayan, my loves. Spirits are guiding you, advise you to have boundaries with this person because eto, diba, there are upcoming conversation, talking stage. If ever na yun din na minamanifest mo, iniintay mo na mangyari sa inyo, spirits are telling you na merong some delays or indecision dito. Kasi dito with the Hanged Man, upright. Merong disinterest kasing lumitaw dito sa upright na to. Okay? So dito, kumbaga, spirits are telling you to avoid sacrifices. Kung yung taong to hindi willing na maging totoo sa'yo, ito na yung sign na they are avoiding you have to avoid sacrifice. Hindi mo kailangan mag-sacrifice, hindi mo kailangang i-self-sabotage ang yung sarili. Kasi dito, lumitaw selfishness. My loves, this person is really selfish. And also, dito sa talking, they are disinterested. Okay? May pagka-victim mentality din itong taong to. Kaya din my loves, parang red flag yung lumilitaw dito. Kasi dito, nandito yung narcissist. At nandito din yung boundaries. Kumbaga dito, i-guard mo yung sarili mo towards this person. And lumitaw na nga, my loves. Nandito, sa katapat ng talking stage natin, avoid sacrifices. Also, the delays, pwede din, meron din blockages, pero dito maaring, if ever na kayo ay nandun sa stage na kung saan parang nagkakamabutihan kayo, if ever na merong nangyari na parang biglang napuspon, don't forget this reading na ito ay parang sabihin natin na nakikipag-interact si spirits eh. They want to avoid the sacrifices na pwede kasing tiisin mo to yung mararanasan mo sa taong to. Pero ito talaga meron silang, sabihin natin, distress or anxiety. At pwede maka-apekto yun sa relationship ninyong dalawa. Kasi ito, they are being narcissist when it comes to your connection. And spirits wants you to guard your heart towards them. At lumitaw na nga dito. Wala, disinterested itong taong to. Magkaiba kayo ng iniisip. Spirits wants you to guard yourself kasi dito yung taong to is parang wala siyang pakialam. Hindi siya ganon ka-deep when it comes to love situation. Okay, let's see. Let's pull more. Okay, message from this person.
Oh, okay. I will do anything for you. My gosh. Pwedeng may tendency marinig mo to sa taong to. Pero, kagaya ng sinabi natin, they are being strategic. Be more selfish, my loves. Be more selfish. May tendency talaga ma-hook ka ng taong to. Kagaya na narinig natin, di ba? Part nila yun, yung paglalabamb. Ayun, no? Part nila yung paglalabamb. Parang nandun yun sa pagkatao nila kasi lumitaw yan dito sa golden mirror natin. I will do anything for you but spirits wants you to be more selfish. Guard yourself. Tingnan nyo yung significance ng card natin, yung tingnan nyo yung pagkakaano ng card natin, oh. Sa narcissist na to, guard yourself and be more selfish. Kung ano man yung darkness na meron sa kanila, lungkot na meron sa kanila, sila lang makakapag-heal nun, my loves. Hindi mo kailangang tanungin yung taong to, and kagaya nga sa minamanifest yung talking or sabi natin conversation, may aaring magkaroon ng delays, and dahil na rin yan sa pagiging disinterested ng isa sa inyo. Happiness is my priority, my loves. Kasasabi ko lang dahil yan sa disinterested ng isa sa inyo. Kaya kung halimbawa, sinasabing, ayan o, meron kasi dito, lumitaw dito sa card natin na Hanged Man, yung parang walang pakialam. So, itong ano na to, itong person na to, parang hindi pa siya ganun kalalim when it comes to love relationship. Pwede niya i-prioritize yung iba niyang mga goals. Hindi lang itong love connection na meron sa inyo. Happiness is my priority. So, ibig sabihin, dito kasi, pwedeng kang maka-receive ng ibang love message from them. Pero pag lumitaw kasi yung happiness is my priority, marami pa siyang goal. Okay? Marami pa siyang goal. Hindi lang yung love connection na meron kayo. Okay? Let's see. Oh, my loves, lumitaw na. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay? Lumitaw na, my loves. Kung sino man yung pumapasok sa isip mo or you are dealing with, reconciliation coming for you. Kung ikaw ay, sabihin natin, merong conflict sa ex or to someone you love, someone from past, and deception. My loves, malinaw na hindi totoo sa'yo itong love interest mo or your person. Malinaw na hindi siya totoo. Okay? Kasi ito na, lumitaw na. Tingnan natin kung meron kang katanungan sa iyong isipan. Angel messages for you. Recovery. Okay, makaka-recover ka din from this person. Kung ikaw ay nasaktan or masasaktan ng person na to, recovery coming for you. Pero dito ha, pwede din na merong manggaling sa past mo, past relationship, past situationship na mare-recover mo. Okay? Pero this love connection, doon sa in-inquire natin na to, this is unrequited love. There is not enough attraction. Kagaya ng sinabi ko kanina dito, disinterested. Okay? And also, the deception, ayan na nga, someone is wearing a false self-mask in this relationship. Ano yung unang lumitaw dito sa card na to? Pretending. Okay? Nakikita niyo yung synchronicities. So, my loves, malinaw na malinaw yung gusto, yung mensahe ng ating angels and guides. Nasa sa inyo yun kung paano yun siya i-absorb and i-resonate. Okay, so for our last pull, let's see. Passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at the present. Enjoy it. So my loves, yan yung kailangan mong sabihin natin, maging standard sa love. Kung iyan ay sabihin natin passionate love. Kung yung hindi shallow, di ba nabanggit ko na nga kanina, kung iyan ay hindi shallow, makikita mo yun, iyon yung sign na para sa'yo yung taong yun. Yung seductive quality surrounds you,
Yung mararamdaman mo naman pero mag-ingat ka dun sa love bomb. Kasi may tendency din na prone ka sa mga ganun. Kaya dapat alam mong i-recognize ko ano yung love bomb and ano yung passion. Ano yung true love. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.